Alam ni na Ate Gia at Ate Gwyneth na ako ang stalker nila at may kapangyarihang mabuhay muli ng paulit-ulit. Kaya naman, nagkaroon sila ng kasunduan sa akin. Kung mahal mo raw kami ng ganyan, kailangan mo munang mamatay para kay Renzo Santiago ng 100 beses at sabay kaming papakasalan sa iyo. Nakita ko ang sinseridad sa kanilang mga mata, kaya naniwala ako. Unang beses na may stalker si Renzo Santiago, pinasuot sa akin ni Gia at Gwyneth ang mga damit ni Renzo para iligaw ang stalker. Ang resulta, bugbog sarado ako. Matagumpay namang nahuli ang stalker at ligtas ang kanilang iniibig. Pangalawang beses, pinalibutan si Renzo ng mga sasaing fans. May isang anti-fan na balak sanang magtapon ng asido sa kanya. Walang pag-aalinlangan, itinulak ako ni Gia at Gwyneth para harangan si Renzo. Naipagtanggol ko si Renzo, pero karamihan sa aking mukha at mahahalagang organo ay natunaw ng asido. Namatay ako sa matinding sakit. Paulit-ulit itong nangyari hanggang ngayon. Sa ika-negatibo 79 na pagkakataon, na aksidente sa kotse si Renzo at malubhang nasugatan. Para iligtas siya, walang awang kinuna ni Gia at Gwyneth ang lahat ng dugo sa katawan ko. Ang dugo ko ay dumaloy ng napakabilis. Nanlamig ang buong katawan ko na para bang nasa loob ako ng freezer. Nakakasakal ang sakit. Ayoko nang magdusa pa. Halos imposible silang mapamahal sa akin. Ang 79 na pagkabigo ay sapat na para patunayan iyon. Sa kabutihang palad, na-unlock ng sistema ang nakatagong reward. Hindi ko na kailangang mag-isip kung paano sila mapapamahal sa akin. Isang huling pagkamatay na lang at makakabalik na ako sa mundo ko. Kaya mo yan, Bong. Sa isip-isip ko, pinilit kong bumangon at umupo sa kama. Gusto kong makahanap ng pagkakataon para mamatay para sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto sa ospital. Nandito na po ang mga bodyguard, ma'am, sabi ng isa. Dahil wala na akong lakas, halos kinaladkad na ako ng mga bodyguard. Pagkatapos akong ipasok sa kwarto ni Renzo, may isang plato ng kasoy na ipinilit sa kamay ko. Gusto ni Renzo ng kasoy. Balatan mo para sa kanya, sabi ni Ate Gia. Nang makita ako, bahagyang sumimangot si Ate Gia na may bahid ng inis sa kanyang mga mata. Hindi siya naawa sa akin kahit nakakakunan pa lang ako ng dugo. Pero nang tumingin siya kay Renzo, napakalambing ng kanyang mga mata. Maingat niyang pinunasan ang mukha nito. Si Ate Gwyneth naman, hindi man lang ako tiningnan. Mahinahon lang niyang pinainom ng gamot si Renzo. Yumuko ako at tahimik na kinuha ang kasoy. Dahil walang gamit, ginamit ko na lang ang kamay ko para basagin ang matigas na balat. Maingat kong inalis ang manipis na balat para ilabas ang puting laman sa loob. Isa-isa kong binabasag ang mga kasoy. Dumudugo na ang hintuturo ko. Maraming maliliit na piraso ang bumaon sa aking nagbitak-bitak na balat. Nanginginig ang aking mga kamay. Pumuti na rin ang aking mukha. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko natapos ang isang plato. Nang matapos, iniabot ko ang plato. Mahina ang aking boses na parang sipol. Nang makita ni Ate Gwyneth na karamihan sa mga kasoy ay may bahid ng dugo, sumimangot siya at suminghal. Ibinuhos niya ang buong plato ng kasoy sa sahig at malakas na sumigaw, "Anong klaseng trabaho yan, Bong? Paano kakain si Renzo niyan? Gusto mo bang saktan siya?" Kumalat sa sahig ang mga kasoy at balat. Sumimangot si Ate Gwyneth. Halata ang pagkayamot sa kanyang mukha. "Ano pang ginagawa mo dyan? Pulutin mo lahat ng nahulog sa sahig. Baka maapakan yan ni Renzo mamaya at madulas siya." Sanay na ako sa ganitong trato nila. Yumuko ako at pinigilan ang sakit sa aking mga daliri. Pinulot ko ang bawat piraso ng kasoy na may dugo sa sahig. Hinila ni Renzo ang manggas ni Gia at Gwyneth. Bahagyang umiti ang dalawa. "Teka, Gwyneth, Gia, kadarating lang ni Bong galing sa blood donation. Mahina pa ang katawan niya. Sobra naman yata kayo," sabi ni Renzo. Hinawakan ni Ate Gwyneth ang kamay ni Renzo at walang pakialam na nagsabi, "Ano namang sobra dun? Napakabait mo talaga, Renzo. Lagi mo siyang iniisip." Sumang-ayon naman si Ate Gia. "Nga, Renzo. Saka hindi naman siya mamamatay. Mamamatay siya tapos mabubuhay ulit at babalik sa atin. Ngayon pa lang natin siya pinabalat ng kasoy, ang laki na ng reklamo mo." Nakayuko ako at mahigpit na hinawakan ang isang piraso ng balat ng kasoy.
Ramdam ko ang sakit sa aking palad. Hindi na ito paulit-ulit, Ate Gia at Ate Gwyneth. Ito na ang huling beses. Pagkatapos nito, makakabalik na ako sa mundo ko. Wala na kayong kinalaman sa akin. Pagkatapos kong linisin ang kalat sa sahig, tiningnan ako ni Ate Gwyneth na may bahid ng inis. Sige na, umalis ka na. Nakakasira ka ng araw. Sumunod ako sa kanila na parang hindi ko kayang tumanggi sa kahit anong hiling nila. Pinilit kong ilakad ang aking pagod na katawan palabas ng ospital. Bumalik ako sa aking maliit at lumang kwarto. Sa mundong ito, isa akong ulila. Swerte na lang at mayroon akong matitirhan. Pagka-uwi ko, hindi ko na kinaya. Bumagsak ang katawan ko sa sahig. Kahit na may tulong ako mula sa sistema, kaya kong mabuhay muli ng paulit-ulit. Pero totoo ang lahat ng sugat at sakit na naranasan ko. Malaon nang nabubulok ang katawan kong ito. Maraming pinsala. Pagka-uwi ko, nilagnat ako ng matindi at hindi na humupa. Ilang araw akong nakahiga sa kama, wala nang malay. Hanggang sa hating gabi, nabasag ang katahimikan dahil sa malakas na tunog ng telepono. Si Ate Gia ang tumatawag. Gusto ni Renzo ng siopaw na may alimango mula sa South City. Sa loob ng 1 oras, dalhin mo sa room 302, sabi niya. Malamig ang kanyang boses na may otoridad. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Malakas ang ulan. Wala na akong lakas. Bigla kong naisip na sumuko na. Sinubukan kong magsalita, ako masama ang pakiramdam ko. Pwede bang sa ibang araw na lang? Magpanggap ka pa. Kunwari may sakit ka. Ano ngayon kung may sakit ka? Hindi ka naman mamamatay. Umalis ka na. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Pagkatapos noon, tumawag naman si Ate Gwyneth. Bong! Bumili ka ng biko sa North City at dalhin mo dito. Gusto ni Renzo. Huwag mo siyang paghintayin. Malamig na utos niya. Kung gusto mong makabawi, pumunta ka na at bilhin yon. Ilang taon ka nang nanliligaw sa amin pero hindi man lang tumataas ang love meter. Kung matalino ka lang at mas pinagbubuti mo ang pagtrato mo kay Renzo, baka tumaas pa ang feelings namin para sa iyo. Sabi niya at pinatay na rin ang tawag. Wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko gagawin ang mission, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mamatay para sa kanila. Kaya naman, naglakas loob akong lumabas ng bahay. Napakalayo ng North City at South City at magkasalungat pa ang direksyon. Pinilit kong ilakad ang aking mahinang katawan pabalik-balik. Bago ko pa nabili ang siopaw at biko, basa na ako. Patuloy na tumataas ang temperatura ng katawan ko. Hirap na rin akong mag-isip. Pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko pa ring dalhin ang mga ito sa room na iyon. Sinubukan kong tumayo ng matuwid at nag-aalangan akong naglakad papunta sa labas ng kwarto. Nang bubuksan ko na ang pinto, hindi ko napansin ang lubid na nakaharang sa daanan. Bumagsak ako sa sahig. Tumama ang mukha ko sa siopaw at biko. Kumalat ang alimango at bigas sa aking mukha. Basa ang buong katawan ko. Napakasama ng itsura ko. Natulala ako. Pagkatapos ay naramdaman ko ang sakit. May malakas na tawanan sa loob ng kwarto. Ha ha ha. Tignan mo ang itsura niya. Siya talaga ang number 1 lapdog sa Maynila. Mas mukha pa siyang aso ngayon. Akala ko matigas ang ulo niya ngayon. Akala ko hindi siya pupunta. Pero ang tagal lang pala bago siya sumunod. Ang duwag talaga niya. Lagi siyang nakabuntot kina Ate Gia at Gwyneth. Hindi man lang siya pinapansin. Alam ng buong Maynila na si Renzo lang ang nasa puso ng dalawa. Gusto niya pang yumaman? Hindi niya kaya. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Renzo. Tahimik lang ako nang marinig ko ang mga panlalait na iyon. Ayos lang. Ginagawa ko lang ito para sa mission. Hindi ako masasaktan ng mga salitang yan. Kalmado akong bumangon at tumingin kina Ate Gia at Ate Gwyneth na nakaupo sa gitna. Hindi man lang nila ako tiningnan habang pinapakinggan ang panlalait. Abala sila sa pag-aalaga kay Renzo. Malamig na nagsabi si Ate Gia, nabasag ka na. Hindi na pwedeng kainin ang siopaw at biko. Bumili ka ng bago at dalhin mo dito. Magaang lang niya itong sinabi na parang walang nangyari sa akin. Kinagat ko ang aking labi at pilit na ngumiti.
Sige, sabi ko at tumalikod para lumabas. Muli akong sumugod sa ulan. Pagkatapos tumakbo sa halos kalahati ng lungsod, sa wakas ay nakabili ako ng bagong siopao at biko. Sa pagkakataong ito, maingat akong pumasok sa kwarto. Naglalaro ng video games ang isang grupo ng tao. Tumingin si Renzo sa kanila na may halong pag-asa. Ate Gia, Ate Gwyneth, mukhang masaya silang maglaro. Gusto ko ring sumali. Mahinahong nagpayo si Ate Gwyneth, kung matatalo ka, iinom ka ng alak. Mahina ang katawan mo. Hindi ka pwedeng uminom. Nang makita niyang malungkot ang kanyang mukha, agad na nagsalita si Ate Gia, kung gusto mong maglaro, Bong, pumunta ka dito at uminom ka para kay Renzo. Alam kong wala akong karapatang tumanggi. Talong-talo si Renzo sa halos lahat ng laro. Halos naubos ko na ang mga alak sa mesa. Nagiging malabo na ang aking malay. Nakakairita ang pait ng alak sa aking tiyan. Kumikirot ang tiyan ko at halos hindi ako makatayo. Halata ang kasamaan ni Renzo sa kanyang mga mata. Pero napakalambing ng kanyang mga salita. Naku, tanga ko yata. Bakit lagi akong talo? Bong, huwag ka nang uminom. Ako na lang ang iinom. Pinigilan siya ni Ate Gwyneth. Huwag mo siyang alalahanin. Pabayaan mo siyang uminom. Ayos lang siya. Bakit mo siya kinakaawaan? Sumang-ayon naman si Ate Gia. Nga, Renzo. Kahit mamatay siya, mabubuhay rin naman siya. Huwag kang mag-alala. Nagkunwari namang nag-aalangan si Renzo. Sige, pabayaan mo na nga. Salamat sa'yo. Ininom ko agad ang alak ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ilang baso na ang nainom ko. Nahihilo ako. Masakit ang aking tiyan na para bang may apoy na sinusunog ang aking lalamunan. Nanlalabo ang paningin ko. Nanlalamig at nanghihina ang aking katawan. Bigla akong nakaramdam ng pait. Pinigilan ko ito pero hindi ko kinaya. Dumura ako ng dugo. Bumagsak ako. Bago pa ako mawalan ng malay, parang nakita ko ang magkamukhang mukha ni na Ate Gia at Ate Gwyneth. Halata ang pag-aalala sa kanilang mga mata. Siguro guni-guni ko lang. Bakit naman nila ako papakialaman? Nang mawalan ako ng malay, tila nagkaroon ako ng mahabang panaginip. Bumalik ako sa mundo ko. Bumalik ako kay Shwena. Yakap niya ako at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hirap ka na. Nandito na ako. Hindi ka na magdurusa ulit. Poprotektahan na kita. Sa panaginip, napakatotoo ng yakap niya. Kahit ang amoy ng kanyang niluluto ay napakasarap. Hindi ko mapigilang maluha. Lahat ng sakit at pagtitiyaga ko ay sulit na. Shwena! Nawasak ang aking magandang panaginip. Bago ko pa mahawakan ang kanyang kamay, ginising ako ni na Ate Gia at Ate Gwyneth. Bong, sino ang tinawag mo kanina? Nanlalamig ang kanilang mga mukha. Nagtatago ang panganib sa kanilang mga mata. Amoy ko ang gamot sa aking ilong. Nasa ospital pala ako. Hindi pa ako nakakabalik kay Shwena. Nagtaka ako nang makita ko sina Ate Gia at Ate Gwyneth na nakasimangot. Pagkatapos ay umiling ako, may tinawag ba ako? Bahagyang kinunutan ng noo ni Ate Gia at tiningnan ako. Sige, bumangon ka na. Nagdudugo lang ang tiyan mo. Hindi ka naman mamamatay. Anong ginagawa mo dyan? Mas malala pa ang ugali ni Ate Gwyneth. Hinila niya ako para bumangon. Kailangan ka ni Renzo. Kadarating niya lang galing sa ibang bansa. Maraming party siyang pupuntahan. Kailangan mong uminom para sa kanya. Kami na ang bahala. Kailangan mong maging mabuti sa kanya at huwag kang magpapahamak sa kanya, ha? Naiintindihan ko, sagot ko. Baka sa pagsunod ko kay Renzo, mapapabilis ang aking pagkamatay. Sa mga sumunod na araw, lagi akong nasa tabi ni Renzo. Hindi tumitigil ang mga party. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang maraming kaibigan. Halos araw-araw akong umiinom para sa kanya. Hindi nawawala ang amoy ng alak sa aking katawan. Manhid na ang aking tiyan. Naubos ko na ang aking tissue. Hanggang sa matatapos na ang party, pumunta ako sa banyo para dumura ng dugo. Pagkatapos ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero nang bumalik ako sa kwarto, wala na si Renzo. Kinabahan ako at nagmadali akong pumunta sa silid pahingahan ni Renzo.
Tumayo ako sa labas ng pinto. Bago ko pabuksan ang pinto, narinig ko ang isang daing. Bahagyang kumabog ang puso ko. Sumilip ako sa pinto. Sa loob ng kwarto, isang magandang babae ang nakaupo kay Renzo. Naghahalikan sila. Halos mahulog na ang dress ng babae dahil sa ginagawa nila. Nakakalat sa sahig ang puting polo shirt na pinunit-punit at isang business card ng model na mula sa club. Hingal na hingal si Renzo. Kinakagat ng babae ang tainga ni Renzo. Palagi mo akong hinahanap nitong mga nakaraang araw. Hindi ka ba natatakot na malaman ni na Ate Gia at Ate Gwyneth? Mahal ka nila. Natatakot ako. Huminga ng malalim si Renzo at sumagot, huwag kang mag-alala. Basta't ayusin mo ang lahat, hindi nila malalaman. Nagkunwari namang hindi naiintindihan ng modelo. Mahal ka ni na Ate Gia at Ate Gwyneth. Bakit hindi ka pa rin pumipili? Ngumiti si Renzo. Kung pipili ako, isa lang sa kanila ang mapupunta sa akin. Dapat turuan kita ngayon. Mas gusto ng mga tao ang mga bagay na hindi nila nakukuha. Si Bong lang ang hindi nakakaintindi niyan. Kung matalino siya, dapat umalis na siya. Kung hindi, mas lalo lang siyang kainisan. Bahagyang gumalaw ako para isara ang pinto. Alam ko na kung ano ang aking gagawin. Hindi na ako kailangang protektahan pa si Renzo. Hindi ko rin kailangan ng kumpirmasyon. Inayos ko ang aking mga iniisip at tahimik na umalis. Kinabukasan, bigla akong tinawagan ni Renzo. Bong, busy sina Ate Gia at Ate Gwyneth sa paghahanda para sa kaarawan ko. Narinig kong pareho tayo ng birthday. Samahan mo rin kami sa party. Masaya iyon. Alam ko na kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto niya lang akong saktan. Ito na ang huling pagkakataon. Sumang-ayon ako at sumakay ng taxi papunta sa party. Tumayo ako sa isang sulok. Sinaksihan ko ang kaligayahan ni Renzo. Binigyan ni Ate Gia si Renzo ng mamahaling relo. Namamangha ang mga tao. Ang ganda talaga ng regalo ni Ate Gia. Siguro nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Bahagyang humiti si Ate Gia. Gusto mo ba ang regalo ko? Masayang humiti si Renzo. Salamat, Gia. Sabi ko sa inyo na gustong-gusto ko to. Pagkasabi ko pa lang noon, inunahan na ako ni Ate Gwyneth at nilagay sa harap niya yung kontrata. Renzo, ito yung resort island na binili ko para sa'yo. Simula ngayon para lang to sa tin. Di na maitago yung saya sa mukha ni Renzo. Salamat, Gwyneth. Gustong-gusto ko ang beach. Biglang naghiyawan yung mga tao. Ang swerte mo, Renzo. Mahal na mahal ka ng dalawang Ate Gia. Na, kung may magmamahal sa akin ng ganyan, sulit na yung buhay ko. Swerte mo talaga at dalawa pa sila. Tanggap ni Renzo yung pagpuri at paghanga ng lahat. Tumawa siya at tumingin sa paligid hanggang sa tumigil yung tingin niya sa akin. Lumapit siya at hinawakan ako sa kamay. Bong, muntik ko nang makalimutan. Sabay tayong magwi-wish. Hinila niya ako sa harap ng cake. Sina Ate Gia at Ate Gwyneth yung naglagay ng mga kandila. Sabay-sabay na kumanta ng happy birthday yung mga tao. Ngumiti si Renzo at pumikit. Ang wish ko ngayong taon ay maging magkaibigan kami ni Gia at Gwyneth habang buhay. Pagkasabi niya noon, dumilat siya at hinihipan yung kandila. Nakita ko yung lungkot sa mata ni na Ate Gia at Ate Gwyneth. Kaibigan lang ba ang gusto nila? Pagkatapos mag-wish ni Renzo, tumingin siya sa akin. Bong, ikaw na. Mag-wish ka na. Nilagyan niya ako ng kandila. Hindi ko pinansin yung mga yun. Ipinikit ko yung mata ko at nag-wish sa loob. Pagkatapos, nagpanggap na interesado si Renzo. Bong, ano yung wish mo? Bakit hindi mo sinasabi? Kalmado akong sumagot. Hindi raw matutupad kapag sinabi. Pagkasabi ko noon, nawala yung iti sa mukha ni Renzo. Nagtawanan yung mga kaibigan niya. Siguro yung wish ng lapdog na to may kinalaman na naman kina Ate Gia. Baka gusto niyang makasama sila. Pagkarinig ko sa mga panlalait na yun, umiti ako. Ang wish ko ay makabalik na ako kay Shwena. Nang marinig yung mga bulungan, walang pakialam na nagsalita si Ate Gia. Bong, mukhang hindi matutupad yung wish mo. Hinding-hindi kita magugustuhan. Sumimangot naman si Ate Gwyneth. Gusto mo kong magkagusto sa'yo? Maghintay ka sa susunod na buhay. Naintindihan ko.
Sapat na sakin na gusto ko sila. Tinalikuran nila ako at nakipagsayaw kay Renzo. Nang matapos na yung party, nagpunta ako sa banyo para maglinis. Pababa na sana ako nang harangin ako ni Renzo. Bong, ikaw ba yung nakita ko sa labas ng silid? Medyo kinakabahan si Renzo at sinandal ako sa pader. Binalaan niya ako. Sabihin mo sakin, kahit alam mo yung sikreto ko, wag na huwag kang magsusumbong kina Gia at Gwyneth. Hindi sila maniniwala sa'yo. Kalmado kong tinanggal yung kamay niya. Gusto ko lang mamatay ng maaga. Wala akong ibang iniisip. Wala akong pakialam sa'yo. Seryoso akong nagsabi. Payuhan kita. Hindi bobo sina Ate Gia at Gwyneth. Dapat magdesisyon ka na. Huwag ka nang maglaro pa dahil baka masunog ka. Tumawa si Renzo. Tinatakot mo ba ako? Anong akala mo sa sarili mo? Kung hindi lang dahil pwede mong saluhin yung mga problema ko, bakit kaya ako papayag na manatili ka sa tabi nila? Maniwala ka sakin, gagamit ako ng mga paraan para maghirap ka ng sobra. Sa isip ko, naniniwala ako. Pero excited ako. Kaya naman, pinanood ko si Renzo na bumagsak sa hagdanan. Biglang nanlamig yung mga mukha ni na Ate Gia at Ate Gwyneth. Tiningnan nila ako na galit na galit. Bong, paano mo nagawa yun kay Renzo? Ayaw mo na bang mabuhay? Sinaktan mo siya. Dapat pagbayaran mo yun ng 10 beses. Dalhin niyo siya sa hagdanan sa taas ng syudad at itulak niyo siya ng 10 beses. Agad na lumapit yung mga bodyguard at hinawakan ako. Sa hagdanan sa taas ng syudad, pinalayo na yung mga tao. Tiningnan ko yung napakaraming hagdanan. Hindi ako natakot dahil gumaan yung pakiramdam ko dahil malapit na akong makalaya. Nagpumiglas ako. Huwag niyo kong itulak. Hindi ko ginawa yun. Nagpanggap lang siya. Hindi naniwala si Ate Gia. Huwag ka nang magdahilan. Yan yung kabayaran mo dahil sinaktan mo si Renzo. Walang dahilan na makakatulong sa'yo. Pagkasabi niya noon, walang alinlangan na itinulak ako ng mga bodyguard. Nawalan ako ng kontrol at bumagsak sa hagdanan. Napakaraming sugat sa katawan ko. Nakakamanhid yung sakit. Parang lumulutang yung katawan ko. Wala na akong marinig. Pero hindi ako galit. Kung masakit, mas madali akong makakalaya. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako bumagsak sa lupa. Pagkahinga ko, parang punit-punit yung katawan ko. Pero yun pa lang yung unang beses. Hindi pa tapos. Binuhat ulit ako ng bodyguard at itinapon. Paulit-ulit yun ng maraming beses. Para na akong duguan dahil sa mga sugat. Wala na akong nararamdaman. Wala na akong marinig. Nababalot na ako ng pagod. Bigla akong nakakita ng ilaw. Siguro mamamatay na ako. Makakabalik na ako sa mundo ko. Nang makita ng bodyguard na nakapikit yung mata ko at halos hindi na ako humihinga, natakot sila. Ate Gia, mukhang patay na si Bong. Sumimangot si Ate Gia. Huwag kang magpanggap. 10 beses pa lang kita itinutulak. Huwag mong isipin na makakalusot ka. Sinigawan ako ni Ate Gwyneth. Bong, huwag kang magpanggap. Kung hindi ka gigising, itutulak kita ulit ng 10 beses. 3 minuto ang lumipas. Hindi pa rin ako gumagalaw. May malay pa rin ako pero hindi ako makasagot. Siguro makakauwi na ako kung mamatay ako dito. Biglang natakot sila at binuhat ako. Bong, gumising ka na. Tawagan niyo yung ambulansya. Nang magising ako, nakita ko na nasa ospital ako. Nagpapalit ng gamot yung nurse. Nang makita niyang gising na ako, sinabi niya, sa wakas, gising ka na. Tagal ka nang binabantayan ni na Ate Gia. Kakagaling lang nila. Nag-aalala sila sa'yo. Binalaan na nila kami na alagaan ka. Sobrang gulat ako nang marinig ko yun. Sa mga sumunod na araw, biglang nagbago yung ugali ni na Ate Gia. Hinahanap nila ako habang kasama si Renzo. Simula nung araw na yun, hindi na nila ako inutusan para kay Renzo. Narealize ko yung pagbabago sa ugali nila. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Sobrang hirap gawa ng paraan para magustuhan ako nila Ate Gia. Kung magbabago sila, baka hindi ko magawa yung mission ko. Hindi ko inaasahan na magbabago yung lahat dahil sa pagligtas ko sa kanila. Sobrang naguguluhan ako. Ayaw ko nang manatili sa mundong ito.
Dapat humanap ako ng paraan para mamatay. Pagkatapos kong mag-isip, nagayos ako ng gamit. Pagkatapos, pumunta ako kina Renzo. Inilabas ko yung mga regalo na binigay ni na Ate Gia. Renzo, nagkamali ka sa pagtakbo pagkatapos ng landslide. Tignan mo yung mga to, lahat to galing kay Gia at Gwyneth. Dahil dito, napalapit ako sa kanila. Baka may gusto na sila sakin. Ikaw na lang yung nanliligaw sa kanila. Sobrang kampante ka ba? Makikita mo kung gaano ako kahalaga sa kanila. Galit na galit si Renzo at itinulak ako palabas ng bahay niya. Inutusan niya yung mga katulong na itapon yung mga dinala ko. Umiti ako at pinulot yung mga gamit ko. Pumunta ako sa kwarto ko at naghintay. Tama nga ako. Tumunog ng malakas. Sina Ate Gia at Ate Gwyneth ay nagmadaling sipain ang pinto ng apartment ko. Hinawakan ni Ate Gia yung kamay ko at hinila ako palabas. Nasugatan ng malala si Renzo. Kailangan niya ng puso. Samahan mo kami sa ospital. Ibigay mo yung puso mo sa kanya. Pinadiin ni Ate Gwyneth yung gasolina. Parang karera yung pagmamaneho niya. Nilagpasan niya yung mga pulang ilaw sa kalsada. Bong, marami ka namang buhay. Si Renzo, isa lang yung buhay niya. Ibigay mo yung puso mo sa kanya. Hindi ako nagsalita. Sobrang saya ko kaya natatakot akong baka mahalata nila. Kaya yumuko na lang ako. Pero akala nila nasasaktan ako. Humigpit yung hawak ni Ate Gwyneth sa manibela. Tumingin naman si Ate Gia sa malayo. Ayaw niya akong tingnan. Natatakot siya na baka umatras siya sa plano. Bong, kahit magbigay ka ng puso, mabubuhay ka pa rin. Kapag pumayag ka, ibibigay namin sa'yo yung gusto mo. Sabi ni Ate Gia. Sumang-ayon naman si Ate Gwyneth. Sa wakas, tumingin ako sa labas ng bintana. Okay lang. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sasama ako sa ospital. Naalala ni na Ate Gia yung sinabi ko. Pareha silang nagulat. Naglakad ako papunta sa operating room. Nang magsara yung pinto, biglang kinabahan si na Ate Gia. Tinawag nila ako ng sabay. Bong, pagkatapos mong magbigay ng puso kay Renzo, babantayan ka namin. Umiti ako. Hindi na kailangan. Hindi na ako gigising. Nakahiga ako sa malamig na operating table. Habang pumapasok yung gamot, nawawala na yung malay ko. Naramdaman ko yung kutsilyo ng doktor na hinihiwa yung dibdib ko. Kinuha niya yung puso ko at ibinigay kay Renzo. Biglang tumunog yung makina. Dito na nagtatapos yung buhay ko. Tumunog yung sistema. Namatay na yung katawan ng 100 beses. Makakabalik na siya sa mundo niya. Biglang nagliwanag at tuluyan na akong umalis sa mundong yun. Makalipas ang ilang oras, itinulak ng doktor yung katawan ko na nakatakip. Patay na si Bong. Kalmado lang si na Ate Gia. Dalhin niyo siya sa kwarto. Nagtaka yung doktor. Bakit hindi sa morgue? Nagkatinginan yung dalawang ate. Huwag kang magtanong. Gawin mo na lang. Mabubuhay pa naman siya. Para sa kanila, gumaan yung pakiramdam nila. Kailangan nilang tuparin yung pangako nila. Pero umiyak naman si Renzo. Kaya nagmadali silang pumunta sa kanya. Huwag kang matakot, Renzo. Nandito kami. Hindi nila tinupad yung pangako nila. Kinabukasan, dumating yung doktor sa kwarto ko. Ngayon na kaya siya mabubuhay? Nagkatinginan sina Ate Gia at Ate Gwyneth. Pumunta na kayo. May ginagawa pa kami. Pagdating ko sa ospital, wala na silang magawa. Patay na ako. Hindi nila ako mapapansin. Nakatulog ako ng mahimbing. Nang magising ako, nakita ko yung doktor. Lagi na lang ako naghihintay. Sana sabihin nila nagigising pa ako. Binuksan ni na Ate Gia yung pinto. Bong, nandito na kami. May pagkain kami para sa'yo. Pagpasok nila, nakita nila yung katawan ko. Bong, gumising ka na. Joke lang yun. Ano ba? Sinubukan ni Ate Gwyneth na pigilan yung pag-iyak niya. Bong, nangako kami. Hindi mo ba kami mahal? Binuksan ni Ate Gia yung kumot ko. Nakita nila yung sugat sa dibdib ko. Patay na ako. Hindi na nila ako maririnig. Nanginig si Ate Gia. Hindi pwede. Gumising ka na.
Kinamumuhian nila si Renzo. Hawak ni Ate Gwyneth yung katawan ko. Bong, susubukan naming mahalin ka. Hinawakan niya yung puso ko. Hindi ko na sila maririnig. Sa wakas, wala na ako sa mundo. Pagdating ng doktor, nagulat siya. Hinawakan nila yung puso ko. Hindi ko na sila maririnig. Sa wakas, wala na ako sa mundo. Anong nangyari? Sana maging okay ka na. Nagmamadali silang lumabas para humanap ng bagong puso. Tinawagan ni Ate Gia yung doktor. Maghanap ka ng puso para sa kanya. Kailangan niya ng puso. Yumuko yung doktor. Sa tingin niya, baliw na sila. Doktor, bakit hindi pa siya gumigising? Ginawa na namin ang lahat. Nawala yung pag-asa ko. Hinawakan ko yung malamig na katawan ko. Kailangan ko na silang kalimutan. Nang mabalitaan niya yun, umiyak si Ate Gwyneth. Bumalik si na Ate Gia kay Renzo. Nagalit siya. Bakit hindi niyo ako binibisita? Nasaan kayo? Hindi sila sumagot. Habang naglalakad sila, biglang tumawag si Ate Gia. Nakahanap na kami ng puso para sa kanya. Biglang tumigil si Ate Gwyneth. Sa wakas, magiging okay na ako. Galit naman si Renzo. Paano nila nagawa sa kanya yun? Nang makita ng nurse, tinulungan niya siya. Sinabi niya yung nangyari kay Renzo. Hindi siya nakapaniwala. Galit na galit siya. Tinawagan niya si Ate Gia. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Pagkatapos ko, babalikan niyo siya. Mamatay na kayo. Nang matapos yung surgery, sinabi ng doktor na wala ng pag-asa. Pinakinggan lang ni Ate Gwyneth yung sinabi niya. Sa wakas, mabubuhay na ulit ako. Habang naglalakad sila, bumalik yung alaala nila. Sana okay lang siya. Nang puntahan nila ako, nakita nila yung katawan ko. Bigla silang kinabahan. Hindi pwede. Kung mawala ka, hindi na kami mabubuhay. Sinubukan nilang gisingin ako. Pero wala. Nakahiga lang ako. Hindi ko sila maririnig. Huwag niyo kaming iwan. Hinawakan ni Ate Gia yung puso ko. Pero biglang dumating yung doktor. Nakahanap na kami ng puso. Sa wakas, gigising na ako. Nanginginig ang kamay ng doktor na humahawak sa lig ko. Hindi. Matagal nang patay si Bong. Naghahalusinate lang kayo. Paano siya mabubuhay? Sabi ng doktor na sigurado na may problema na sa utak ng magkapatid. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Itinulak ako ni Ate Gwyneth. Mabubuhay siya. Agad na umalis yung mga nurse. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Isinara nila yung pinto. Nakasuot sila ng manipis na damit pero parang hindi nila nararamdaman yung lamig. Tinitignan lang nila yung katawan ko sa loob ng freezer. Maputla yung mukha ko. Yung puso ko na bagong lagay tumigil na rin. Naubos na yung battery ng phone nila. Hindi nila alam kung paano na ako mamahalin. Wala na si Bong. Hindi dapat sila masaya. Wala na akong pakialam sa kanila. Pero bakit parang nasasaktan yung puso ko? Nagkatinginan sina Ate Gia. Ramdam nila yung parehas na nararamdaman. Nagsisisi sila. Walang gustong ilibing ako. Hindi na nila binisita yung lugar ko. Kailangan nila akong bantayan. Sinuportahan nila ako sa buhay. Hindi sila naniwala na mawawala ako. Pero ilang araw na ang lumipas. Hindi ako gumising. Nagkaroon ng problema sa utak ni na Ate Gia. Sobrang tahimik nila. Hindi nila ako kayang tingnan. Kahit si Renzo, natatakot na. Madalas silang pumunta sa ospital. Natatakot ako na baka hindi na sila pumunta. Nakita ko sila. Nagmamadali silang umalis. Niyakap ko si Ate Gia. Tinignan ko rin si Ate Gwyneth. Sana okay lang kayo. Gusto ko silang tulungan. Biglang lumambot yung mukha ni Ate Gia. Naalala niya yung nakaraan. Nakita niya ako na naghihintay sa ulan. Sobrang mahal ko sila. Sa ngayon, nawala na ako. Si Renzo, kasama siya. Pero hindi ako. Sinabi ni Ate Gwyneth na gusto niya akong mahalin. Hindi ko maintindihan. Nasaan na yung pagmamahal nila? Pinili nila ako. Magkaibigan kami. Hindi ko sila kayang kalimutan.
Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang umuwi sila, nagalit si Renzo. Nasaan kayo? Bakit hindi niyo ako binibisita? Hindi sila sumagot. Nang umalis sila, tumawag si Ate Gia. Nandito na kami. Gigising ka na. Pinikit ko yung mata ko. Magiging okay rin ako. Natahimik si Ate Gwyneth. Binuksan ko yung regalo niya. Bigla, tumawag si Ate Gia. May puso na kami para sa kanya. Sa wakas, gigising na ako. Hindi ko na sila sasaktan. Pero galit naman si Renzo. Wala na akong pakialam sa kanya. Sila lang yung importante sa akin. Nang makita ako ng nurse, sinabi niya kay Renzo. Hindi siya naniwala. Tinawagan niya si Ate Gia. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Paano na yung pangako natin? Nagsisisi sina Ate Gia sa lahat. Nagmamadali na silang umuwi. Babalikan pa nila ako. Hinawakan ko yung puso ko. Pero wala akong nagawa. Gusto ko silang tulungan. Umiyak si Ate Gwyneth. Hindi na ako makapagsalita. Sa wakas, gigising na ako. Wala na akong pakialam sa mundo. Tumakbo na ako sa kanila. Niyakap ko sila. Huwag kayong mag-alala. Nandito na ako. Nagliwanag yung paligid. Sa wakas, magiging okay na rin ako. Tapos na ang lahat. Nanginginig yung kamay ni doktora na humawak sa akin. Hindi. Patay na si Bong. Nag-imagine lang kayo. Paano mabubuhay ang patay? Baka may problema na kayo sa utak. Sinabi ni doktora na may problema na sa utak ng magkapatid. Itinulak ako ni Ate Gwyneth. Mabubuhay siya. Lulusutan namin to. Agad na umalis yung mga nurse. Hindi nila alam yung nangyayari. Isinara nila yung pinto. Manipis yung damit nila pero parang hindi nila nararamdaman yung lamig. Tinitignan lang nila yung katawan ko sa freezer. Putla yung mukha ko. Yung puso ko na bagong lagay tumigil na rin. Naubos na yung battery ng phone nila. Hindi nila alam kung paano na ako mamahalin. Wala na si Bong. Hindi dapat sila masaya. Wala na akong pakialam sa kanila. Pero bakit parang nasasaktan yung puso ko? Nagkatinginan sina Ate Gia. Ramdam nila yung parehas na nararamdaman. Nagsisisi sila. Walang gustong ilibing ako. Hindi na nila binisita yung lugar ko. Kailangan nila akong bantayan. Sinuportahan nila ako sa buhay. Hindi sila naniwala na mawawala ako. Pero ilang araw na ang lumipas. Hindi ako gumising. Nagkaroon ng problema sa utak ni na Ate Gia. Sobrang tahimik nila. Hindi nila ako kayang tingnan. Kahit si Renzo, natatakot na. Madalas silang pumunta sa ospital. Natatakot ako na baka hindi na sila pumunta. Nakita ko sila. Nagmamadali silang umalis. Niyakap ko si Ate Gia. Tinignan ko rin si Ate Gwyneth. Sana okay lang kayo. Gusto ko silang tulungan. Biglang lumambot yung mukha ni Ate Gia. Naalala niya yung nakaraan. Nakita niya ako na naghihintay sa ulan. Sobrang mahal ko sila. Sa ngayon, nawala na ako. Si Renzo, kasama siya. Pero hindi ako. Sinabi ni Ate Gwyneth na gusto niya akong mahalin. Hindi ko maintindihan. Nasaan na yung pagmamahal nila? Pinili nila ako. Magkaibigan kami. Hindi ko sila kayang kalimutan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang umuwi sila, nagalit si Renzo. Nasaan kayo? Bakit hindi niyo ako binibisita? Hindi sila sumagot. Nang umalis sila, tumawag si Ate Gia. Nandito na kami. Gigising ka na. Pinikit ko yung mata ko. Magiging okay rin ako. Natahimik si Ate Gwyneth. Binuksan ko yung regalo niya. Pero wala akong nagawa. Gusto ko silang tulungan. Umiyak si Ate Gwyneth. Hindi na ako makapagsalita. Sa wakas, gigising na ako. Wala na akong pakialam sa mundo. Tumakbo na ako sa kanila. Niyakap ko sila. Huwag kayong mag-alala. Nandito na ako. Nagliwanag yung paligid. Sa wakas, magiging okay na rin ako. Tapos na ang lahat. Pero huwag kayong ganyan, o itatago ko na lang kaya tong sinasabi ko sa inyo.
Aray ko sa puso ng mga Ate Gia, gusto nila kayo. Happy birthday sa mga Ate Gia. Yung mga Ate Gia, nakikita niyo ba kung gaano kahalaga sa akin ang mga Ate Gia? Tapos ba yung party? Mukhang nag-enjoy si Renzo. Nakakainis naman. Kung magsalita si Ate Gwyneth, gusto ko sila yakapin pero pinigilan ko sarili ko. Ginalit ako. Ate Gwyneth, okay ka lang ba? Ano bang iniisip mo? Nagpaalam kami sa mga kasama namin. Nagkaroon ng pagtingin sa pagitan namin. May sasabihin sana ako, biglang sumulpot si Renzo at pinagsabihan sila. Yung magkakapatid ay hindi mapaghiwalay. Renzo, tulungan mo kami. Sumasakit puso ko. Binuhat ni Renzo sila, natuwa naman sina Ate Gwyneth. Sinabi pa niyang huwag kayong mag-alala. Kaya natin to. Nagalit ako sa nangyayari. Ayaw ko sila saktan. Hindi na ako nakapagpigil pa. Sinabi ko, puro ka na lang kayo. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sige, tawagan ko yung doktor na alalayan kami. May sakit pala yung mga Ate Gia. Biglang dumating yung doktor, nakahinga naman ng maluwag yung mga kasama namin. Habang gumagaling ang mga Ate Gia, sinabi pa niya na maging masaya kayo. Huwag niyo isipin yung mga problema. Hindi pa rin ako masaya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Naalala ko sina Ate Gia. Naalala ko yung mga pangarap namin. Nakita ko si Renzo na naglalaro. Parang wala siyang problema. Sinabi ko, huwag kayong mag-alala, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Natawa naman yung mga Ate Gia. Humigpit yung yakap ko. Gigising pa ba sila? Sinabi ko na wala ng ibang tao sa mundo na kaya akong mahalin maliban sa kanila. Binigyan ko sila ng pera para makapagpahinga. Renzo, magpahinga ka na. Kami na bahala sa mga Ate Gia. Sa kwarto, hindi ako makatulog. Sinubukan kong kausapin ang sarili ko pero wala talaga. Nagpakita si Renzo. Sumama ka sa akin. Hindi mo sila maintindihan. Ako lang ang nakakaintindi sa kanila. Nagulat ako sa sinabi niya. Naalala ko na hindi ko pa talaga naiparamdam sa mga Ate Gia yung tunay na nararamdaman ko. Okay, sige, sasama ako sa'yo. Pero gawin natin kung ano yung tama. Hindi natin sila dapat saktan. Narinig ni Ate Gwyneth yung sinabi ko. Naawa siya sa akin. Patawarin niyo ako, ate. Biglang lumabas si Ate Gia at sinabi na. Hindi sila sumagot. Binuksan niya yung pinto at pumasok. Napahinto siya sa nakita. Yung puso niya dumurog. Nakita niya ako na yakap si Renzo. Sinabi niya na paano ko nagawa yun sa kanya. Nagsimula na siyang magalit. Sinabi ko na dapat magpahinga siya. Nagising si Ate Gia sa kabilang kwarto at nakita ang nangyari. Nanlaki ang mata niya at agad na tumakbo papunta sa amin. Hinila niya ako papunta sa kanya at sinabing saan ka pupunta? Babalik ka na naman sa kanya? Kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na si Renzo. Ano bang nakita mo sa kanya at gustong-gusto mo siya? Hindi na ako nakapagpigil at sinagot ko siya pabalik. Ano pa bang inaasahan mo? Nagpapakatanga na nga ako sa'yo tapos ganito pa yung igaganti mo sa akin. Kung tutuusin, mas mahal pa nga kita kaysa sa kanya eh. Kaya bakit hindi mo na lang ako pahalagahan? Natahimik si Ate Gia pagkatapos kong sabihin yun. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Nagsimula na rin akong maglakad palabas ng kwarto, pero bigla niya akong hinawakan sa kamay. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hindi na ako nakasagot dahil nagsimula na siyang umiyak. Hinarap ko siya at niyakap. Sinabi ko na nandito lang ako at hindi ko siya iiwan. Kinis ko siya at niyakap ng mahigpit. Sana maniwala ka sa akin. Sorry sa mga nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Patawad kung nasaktan kita. Hindi ko talaga sinasadya yun. Nagpapadala lang talaga ako sa galit. Pero sana kahit na ganun, maniwala ka pa rin sa akin. Hindi kita kayang iwan. Humiwalay na ako sa yakap at hinawakan ang mukha niya. Pinunasan ko ang mga luha niya at ninisan siya. Simula ngayon, magtitiwala na ako sa'yo. Susubukan ko na rin na maging mas matapang. Umiti siya sa akin pabalik at niyakap ulit ako. Pumunta na kami sa labas at nag-celebrate kasama ang ibang mga kasama namin.
Sinabihan namin silang bumalik sa trabaho at magpakasaya. Pumunta rin kami kina Renzo para magsorry sa mga nangyari. Sinabi namin na hindi na kami magagalit sa kanya at tatanggapin na namin siya. Pagkatapos nun, nagdesisyon na kami na magbakasyon sa isang malayo na lugar. Gusto namin na magkaroon ng panahon para sa isa't isa at makalimutan ang lahat ng mga problema. Habang nasa bakasyon, mas nakilala namin ang isa't isa at mas lumalim ang pagmamahala namin. Sinabi namin sa isa't isa ang lahat ng mga sikreto namin at nagtawanan sa mga nakakatawang kwento namin. Hindi namin alam na pwede pa palang maging mas masaya kaysa sa dati. Pagkatapos ng bakasyon, bumalik na kami sa normal na buhay namin. Pero mas matatag at mas masaya na kami ngayon. Wala nang pwedeng sumira sa pagmamahalan namin. Kung mas maaga kong inamin yung nararamdaman ko, sana hindi ko nasaktan si Bong. Sana nanatili ako sa mundong to at naging masaya. Sobrang lungkot ni na Ate Gia. Sinaktan nila yung sarili nila at inalala yung mga sakit na dinanas ko. Sinaksak nila yung puso nila, sinunog yung balat nila at nagpagutom sila. Isang buhay lang yung meron sila, kaya hindi nila kayang kontrolin yung mga sugat. Pero yun yung dahilan kaya hindi nila kayang maramdaman yung sakit na naranasan ko. Sobrang sakit. Sana hindi ko kayo sinaktan. Pagkatapos ng mga sorry, umiyak si na Ate Gia. Kaya ayun pala yung tunay na pagmamahal. Malungkot kami dahil wala na si Bong. Madalas magkamali si Ate Gia sa trabaho. Kaya sinabi na niya na magre-retiro na siya. Nagkaroon ng problema sa kotse ni Ate Gwyneth, pero hindi na siya nakapagmaneho. Nawala na yung AC Racing Club. Malungkot si na Ate Gia. Pagsapit ng birthday ko, hindi na nila kaya. Nagdesisyon sila na mamatay. Bong, pupuntahan ka na namin. Ipinikit nila yung mata nila. Bumagsak yung luha sa mukha nila. Nakita ng sistema yung nangyari. Sinabi niya, nagkagulo na yung mundo. Gusto niyo pa bang mabuhay? Nakita ni na Ate Gia yung sistema. Sinabi nila na gusto nila akong makasama. Naghintay yung sistema. Kaya ayun, pumayag na ako. Paano kami pupunta sa mundo ni Bong? Sinabi ng sistema. Iiwan niyo yung katawan niyo. Wala na kayong kontrol dito. Tapos pupunta kayo sa mundo niya. Hindi niyo siya maaalala. Hindi niyo alam kung ano yung nararamdaman niyo. Sinabi nila na okay lang. Gusto nila akong makita. Sa wakas, nakita ko yung mga Ate Gia. Tumatakbo sila papunta sa akin. Bong! Bigla akong nagising. Nagulat ako na nakita ko sina Shwena. Mahal ko pa rin sila. Hindi ko sila kayang iwan. Si Shwena, niyakap niya ako. Sinabi niya na huwag na akong mag-alala. Sinabi rin niya na masaya siya na nakasama niya ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi mo ba ako mahal? Tinignan ako ni na Ate Gia. Gusto nila akong tulungan. Wala na akong pakialam sa kanya. Gusto ko yung mga kasama ko. Masaya ako kay Shwena. Sinabi ko sa kanila na maging masaya sila. Nagalit yung mga ate. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Paano ako makakauwi sa mundo ko? Sinabi nila na dapat kong iwan yung katawan ko. Wala na akong pakialam sa mundo. Hindi ko sila maaalala. Yun yung tunay na sinasabi. Nagtaka ako sa nangyayari kaya nagtanong ako. Hindi sila sumagot kaya nagalit ako. Sa isip ko, ayaw ko na maging mahirap. Hindi ko sila kayang tulungan. Ano ba yung gusto kong gawin? Naalala ko na mahal ko si Shwena. Mahal ko yung magkasama kami. Sa wakas, alam ko na yung gusto kong gawin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Nagulat si Shwena sa mga sinabi ko. Umiti siya at niyakap ako. Sinabi niya na sana maging masaya ako. Sinabi ko rin na gusto ko siyang makasama habang buhay. Sana hindi mo ako makalimutan. Naging masaya yung kwento namin. Sa huli, magkasama pa rin kaming lahat.